So, number one tayo. Number one tayo. Ah, sa TikTok social science major po ito. You can join naman po pero partial lang po siya, okay? Partial lang po siya. Good evening po. Hindi ko na po mababasa yung nasa TikTok ha kasi binabasa ko yung mga sagot nung naka-enroll. Dala-dalawa kasi yung devices. All right. So, the French Enlightenment writer Voltaire is famously known for his satirical novella criticizing blind optimism. Okay, entitled A. The Social Contract, B. Candide, letter C. The Leviathan, and D. Les Miserables. Okay? So, ano pang sagot nyo dyan? Ano po yung sagot nyo dyan? This is social science major po. Lagyan nyo po yung lagyan nyo po yung number. Yung number nung sagot nyo. Para tapos itry ko po na basahin yung sagot din sa YouTube. Alright? Hello po sa mga nasa TikTok. Alright? Yes. So, okay. So, yes. Ang sagot po ay letter B. Yes. Okay. So, napag-aralan na natin, di ba, yung social contract, yung kay Jean-Jacques Rousseau, di ba? So, very, very, yung social contract, very, how do you call that? Very perennial lumalabas yan. So, memorize your social contract, Jean-Jacques Rousseau. Okay? Social si Jean-Jacques. Ganon. Alright. So, ano muna natin yung mga different, itong mga options kasi mga uso to na lumalabas. So, Leviathan, si Thomas Hobbes. Okay? To, lumalabas din, even sa options sa SPLE, lumalabas to. And tong si Les Miserables, okay, si Victor Hugo. Okay? So, Miserable si Victor. Yan na lang ang inyong okay? So itong si yung Candide, okay? It's a satirical novel kasi itong si Voltaire is inaano niya, parang minamak niya yung parang sobrang pagka-optimism ni Gottfried Leibniz, okay? So gumawa siya nito ng story na Candide, okay? Pero itong si Candide parang na main character nitong story na Candide is parang na-realize niya na hindi naman everything it's not true na everything is good, okay? Meron ding suffering, yung mga sufferings, yung mga war, yung mga famine, okay? They are real. Yan yung kwento po niya. All right? Ayan. So, itong si Voltaire, ang totoong pangalan niya ay François-Marie Arouet. Okay? So, ito yung totoong pangalan niya. Okay? So, siya yung parang pinaka-popular nung sa French Enlightenment. Alright? Okay, next. Itong number 2 na to is linagay ko kasi ito yung lumabas ng SPLE 2025. Tapos, tong lumabas sa number 3 is September 2025. Okay, so siningit ko to. So, the 95 thesis or disputation on the power and efficacy of indulgences is a list of propositions for an academic disputation written in 1517 by A. Martin Luther King, B. David Ricardo, C. Thomas Malthus, and D. Adam Smith. Okay. And of course, ang galing-galing talaga ng mga enrollees ko. Alright. Yes. But before that, magtanong ako, itong mga social science major, ano yung ni Thomas Malthus? Ano yung niya? Ano yung theory niya na napaka popular? Anong pangalan nun? Thomas Malthus. Thomas Malthus. Yes, okay. So at least nakakabasa din ako dito sa TikTok. Pasensya sa mga TikTok hindi ako masyado makabasa kasi ginagamit ko tong phone ko na nakatutok sa Yes, Malthusian theory. Very good. Yes, yes. Okay, so nagro-grow yung population natin exponentially, 'di ba? Sabi niya. Pero yung food natin is arithmetically lang. Yes. Etong si Adam Smith. Adam Smith is father of what? Adam Smith is father of what? Okay? Adam Smith is father of ano po? Father of
andun na agad si May Ma'am Mayan. Yes, pero siya yung father of ano, si Adam Smith. Okay. Alright, so i-reveal natin. Siya si father of economics. Okay? Siya yung father of, yeah. Yeah. Father of economics at saka microeconomics. Okay? Siya yon. Alright. Okay. Si David Ricardo naman is, siya si, okay, so reveal na natin. Okay? So ito, comparative advantage naman siya. Okay? Itong si David Ricardo. Okay? So ito is lumabas nung June 2025 SPLE namin. Alright? Ito namang pangatlo, kaya siningit ko to. Ito namang pangatlo, okay. Ito naman yung lumabas ngayong September 2025. Okay? So, akalain nyo, swerte kami nung June SPLE 2025 kasi yun lang ang tanong. Pero ang tanong ngayon naman sa September is, when Martin Luther posted his 95 Theses in 1517, which of the following was not his original intention? Okay? To spark a debate with the Catholic Church about the sale of indulgences. B. To reform corrupt practices he saw within the existing Catholic Church. Letter C. To break from the Catholic Church. And D. To challenge the authority of the Pope. Okay? Alright? Yes. So, okay, so i-explain ko lang ha kung ano yung 95 thesis kasi baka sa next naman by November or March 2026 is mas ano pa, 'di ba? So, tag doon ibang tanong naman pero about the 95 thesis. So, explain ko lang po, wag po kayong ma-bored, okay? So, yung 95 thesis is document lang siya na ipinaskil ni Martin Luther King doon sa door ng Wittenberg Church, okay? So, ang gusto lang niyang mag-ask, okay? Hindi naman siya accusatory, pero gusto nilang mag-ask about sa indulgences, okay? So, in any way, pag sinend ko tong PPT na PDF na to, mababasa nyo. So, it's all about indulgences, okay? So, basically, ano ba yung indulgences, okay? Ano muna yung indulgences is, para ang indulgences, ang sinasabi niya is, yun yung parang um, um, money, okay? In the form of money na para mabayaran mo kung ano man yung sin mo. Parang ganon. Okay? So, yun yung indulgences. So, tinatanong ni Martin Luther King via his 95 thesis na bakit ginagamit nyo, Catholic Church, sabi niya, bakit ginagamit nyo yung indulgences para mag-promise kayo ng savior? Ng salvation. I mean, ginagamit nyo yung indulgences, yung money na yon, yung amount ng money, to assure salvation. Okay? So, that is corruption. Yun yung sinasabi niya. Okay? And that is why, ang sagot po dyan, tama po kayo, ang sagot po dyan ay letter C. Kasi yung letter C, to spark debate with the Catholic Church about the sale of indulgences, yun naman talaga yung pinaka, niya, di ba? Yung pinaka purpose ni Martin Luther King. Yung ito naman, to reform corrupt practices he saw within the existing Catholic Church. Oo nga, kasi ginagamit ng Catholic Church yon yung indulgences para sabihin sa mga tao na, oh, magbayad kayo para ma-assure na yung namatay na na mga loved ones nyo will go to heaven or ma-save sila, sabi niya. Tong si letter D, to challenge the authority of the Pope regarding salvation. Oo, kasi etong si Pope Sixtus the Fourth is ginamit niya yung indulgences, yung word na indulgences para nga mag-assure ng salvation. Okay, kasi yung indulgences is meron na talaga siya sa Catholic Church pero it was not about salvation. Pero tong si Pope Sixtus, linink niya doon sa salvation. Okay? So, ang sagot po talaga niyan is to break from the Catholic Church. Okay? So, hindi man yun yung gusto niyang mangyari, pero yun yung parang naging result niya. And then, kaya lumabas yung Lutheranism. Okay? It's a Protestantism. Okay? Protestant. Alright? Okay? Hope hindi kayo na-bored doon, pero I feel like kailangan ko lang i-explain kasi baka the question will revolve around this. Okay? So, at least alam nyo. Alright? Number 4, which scientist is most famously
credited with formulating the laws of universal gravitation and motion, including inertia. Okay, A. Galileo Galilei. B. Johann Kepler. C. Isaac Newton. And letter D. Nicholas Copernicus. Parang hindi mo iisipin na ano to, no? Na how do you call that? Hindi mo iisipin na major to, no? Parang Gen Ed lang. Alright, kumusta po kayo dyan sa hello sa sa TikTok viewers. Alright, so yes, ang sagot niyan ay si Isaac Newton. Okay. So yes, 'di ba? Kaya talaga naniniwala talaga ako sa Soksay. Magbasa-basa ka ng kahit ano, hindi ka pwedeng mag-rely lang sa mga nakikita mo na common na tanong. Okay? So ito, linagay ko na lang din dito yung mga to ha, para basahin nyo, please. Okay? Pag pinost ko yung PDF, basahin nyo po to. So si Galileo Galilei, alam naman natin sa thermometer siya. Oh, ngayon ko lang nalaman na sa thermometer pala siya. Okay? Yung meron siyang na-invent na thermometer. Okay? Kilala siya sa Copernican heliocentrism. Okay, so parang pinupush niya yung heliocentrism. Kaya nga 'di ba na siya na naikaso siya, 'di ba? Nagkaroon siya ng inquisition. Okay? They were accusing him of heresy. Okay? They were accusing him of heresy, okay? At saka in contrast sa general knowledge natin is hindi siya yung gumawa ng telescope, okay? In-enhance lang niya yung telescope, okay? Lumalabas din to yung sa Galileo is yung 4 moons of Jupiter. Okay? Lumalabas sa kanya yan sa mga pamakboard. So, hindi rin malayo na nalalabas to sa actual. Okay? So, kilala si Galileo sa 4 moons. Okay? 95 yung moons ng Jupiter ha. Pero ito yung biggest moon. So, to Callisto, Io, Ganymede, Europa. Okay? Sige. Okay? C for Callisto, I for Io, G for Ganymede and Europea. At saka, kilala din siya sa ring of Saturn. Alright? Okay. Si Johannes Kepler, mamaya niyan kasi may susunod na sagot niyan. Okay? So, ito, linagay ko dito. Ginawa ko yung mga, ito para basa-basahin nyo rin. Hindi ko na i-explain ha. Hindi ko na i-explain to. Alright? Para hindi tayo masyadong ma-cognitive overload. Okay. Ayan. So, parang hindi ko na-explain to kasi ito yung next na lumabas. Okay? Na question at saka na lumabas. The astronomer Johannes Kepler is best known for his discovery of what? A. The laws of planetary motion. B. The phases of Venus using a telescope. C. The concept of a heliocentric solar system. D. The 4 largest moons of Jupiter. Grabe kayo si Ma'am Genesis at saka si Sir Genesis at saka si Ma'am Mayan. Talagang halos perfect na yung mga yung mga quiz nyo. I'm so happy. Alright, okay. So, the astronomer Johannes Kepler is best known for his, of course. Alright, very good. Yes. So, before ko na i-reveal yung sagot, tama yung sagot nyo. It's letter A. Tingnan nga natin sa TikTok. Ang sagot niya. Okay, sa number 5. Alright. Ayun, okay. So, nagkamali po sila sa TikTok. Okay. So, yes, ang sagot po niyan ay the laws of planetary motion. Etong na-discuss na natin, yung phases of Venus. Sino yung gumawa niyan? The concept of a heliocentric solar system, the 4 largest moons of Jupiter. Sino po? Pasensya naman, Sir Genesis. Grabe ka naman. Umalay mo, 'di ba ako ang magmulto sa mo. Kasi yung study buddy ko dati, no, hindi pa ako coach pero feeling ko coach ako nung nagre-review kami. Ako daw yung bumubulong sa kanya sa Gen Ed. Yan, kaya marami siyang na-memorize sa Gen Ed na shinare ko sa inyo. Alright? Yes, okay. The phases of Venus using a telescope, the concept of a heliocentric solar system, the 4 largest moons of Jupiter is Galileo Galilei. Okay, Galileo Galilei. Yung the concept of a heliocentric solar system, kasi pwede din si Galileo Galilei kasi siya yung pinupush din niya yung Copernican, okay? Yung Copernican lumabas pala ito nung March 2020.
March ba yun? September 2024. Sino yung pinakaunang naglabas ng heliocentric solar system? Okay? Baka alam nyo po. Lumabas yon. Yes, Ma'am Mayan. Yes, yes. Geocentric Ptolemy. Pero sino yung pinakaunang naglabas or nag-propose ng concept of a heliocentric solar system? Hindi si Copernicus yon. Sino po? Sino? Hindi po si Copernicus. Hindi po si Copernicus. It starts with A. Okay? It starts with A. Wala ba? Pasensya po, hindi po ako masyadong pero I'm trying na magbabasa sa TikTok. Ang cute nyo. Aristotle, hindi nyo talaga alam yun. Hindi kayo na-inform. Okay, si Aristarchus. Okay? Aristarchus basta ipopost ko pero Aristarchus ang alam ko, okay? Aristarchus. So parang nawindang nga yung mga study buddies ko noon na ang inaaral natin lang is si Copernicus, 'di ba? Tapos meron pa palang pinakauna. Okay, si Aristarchus. Okay. How about yung yung Aristarchus? Ang cute na sa TikTok. How about yung 'di ba si Ptolemy naman, 'di ba, is the Earth is the center of the solar system, 'di ba? Yung Ptolemy. Okay, pero meron pa palang nauna. Sino po 'yon? Sino po 'yon? Basta it rhymes. Sabi ni Ma'am Mayan. Oo, yung geocentric. Hindi po si Ptolemy ang pinakauna. Dapat pala linista ko 'yon, no? Sino po? It starts with E. E, okay? E. Gawan ko na lang din to ng PDF, ipopost ko pa lang. E. Nasa dulo ng D. O, di ba? Sino? Habot sa TikTok? May lalaban ba dito sa TikTok? May lalaban? Okay. Eoxodus. Okay? Parang Exodus, pero Eoxodus. Okay? So, Exodus muna, tapos si Ptolemy. Aristarchus muna, tapos si Copernicus. Alright? Okay, yes. Yes, or Genesis. I'm pretty sure kasi lumabas agad to nung Oh. Alright, okay? Alright, so of course, yung planetary motion is, sorry ha, nawawala ako. Gusto ko kasi talagang sobrang i-explain. Okay, so yeah, so of course, alam na natin, sinabi ko nga, ang sagot dyan ay, pag si Johannes Kepler, laws of planetary motion. Okay, ang pwede nyong nilang mnemonics dyan is, Johannes Keplanetary. Johannes Keplanetary. Alright. Tinatanong po ba yan sa majorship? Opo, opo. I'm advising na magbasa po kayo. Huwag nyo pong isipin na, hindi naman to lalabas Nung kami sa June 2025 SP, ang daming lumabas na alam ko yung iba hindi. Pero marami ang lumabas na dahil marami akong study buddies at mapagbasa talaga kami. Yon, kaya alam din namin kahit papaano yung kaya wag niyo pong isipin na ayaw kong i-review to kasi hindi lalabas to. Hindi po, hindi po. Mas marami pong lalabas na nabasa nyo lang somewhere, okay? All right. Okay, gawan ko na lang po ng PDF tapos i-post ko po ha. Para ma-memorize nyo. Okay. Number 6 pa lang tayo, no? Dami kong daldal. Which term was, hindi to lumabas, pero nabasa ko naman to sa isang pinagmakan ko noon. Ang next na question, yun talaga yung lumabas ngayong September 2025. Okay, so idinagdag ko na lang din. Kasi alam naman natin, di ba, ginugulo-gulo lang yung tanong, di ba? Iniikot-ikot, iniba-iba lang. So, which term was used to describe the people of North Korea to emphasize the state's total control over their lives? Severe restrictions on movement and the use of forced labor. A. Enslaved individuals. B. Comrades. C. Citizens of the BPRK. D. Loyalists of the Kim dynasty. Alright, so tingnan nga natin sa TikTok. Oh yes, very good. Alright. So yes, enslaved individuals. Alright, okay.
Ay, hindi. Ito pala yung lumabas. Ito pala yung lumabas na ano na tanong ngayong September 2025. Yung next na tanong ko, yun yung nabasa ko somewhere. Okay, so ito. Pero ang sabi nung friend ko, ang ang mga options daw dito ay puro may individuals. Okay, may individuals, 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 individuals. Pero syempre hindi niya maalala. Okay, pero alam niya na ang tamang sagot doon ay enslave kasi totoo naman, 'di ba? The government, the North Korea has a total control over their lives, okay? Yan. Okay. So, hindi ko na-discuss yung ito tong mga, ano niya, yung mga options na to kasi i-discuss ko sa next. Okay, dito. Alright, so, okay, so ito naman ang nakita ko nung nagre-review ako. What is the most accurate and neutral term for a legal national of North Korea? A. Enslaved individuals. B. Comrades of the revolution. C. Citizens of the DPRK. At saka D. Loyalist of the Kim dynasty. Okay, number 7 na tayo. Okay, tama po, tama po. Lahat ay sakop. Okay, lahat ay sakop. Ilagay niyo po yung sumasagot po dito sa TikTok. Ilagay niyo po yung number ng sinasagutan niyo, ha. Okay. All right. Yes. Okay, so of course, ang sagot niyan ay citizens of the DPRK. Ang DPRK is Democratic People's Republic of Korea. Okay, yun pa yung meaning niya. All right, so alam po nung mga ng mga enrollees ko na mahilig pa akong maglagay diyan ng mga yellow na ganyan kasi at least pag winatch ulit nila or pag na-share ko po yung PDF is may mababasa po sila. Kasi alam ko na mahirap din po ulit na panoorin mo ulit yung video na parang feeling mo waste of time. So, at least pag PDF lang, may mga notes doon. Alright, yes. So, yeah. So, kasi ang Comrades of the Revolution, parang very political yan, di ba? Lalo naman yung loyalist of the Kim Dynasty. Very political. Hindi siya neutral term, okay? Tsaka, of course, yung enslaved individuals, okay? It's not neutral, di ba? Hindi yan din siya neutral. Okay. Number 8, what is the introductory statement of a constitution that outlines its goals and philosophical foundations called? A, the preamble, B, the Bill of Rights, C, the articles, and D, the amendment. Okay, number 8 na po tayo. Okay. Number 8. Alright, okay, yes. So, nakita ko din sa TikTok, sumisilip din ako sa TikTok. This is very easy, alam nyo naman na yan, di ba? O nakalagay pa pala doon. Imbes na yan. So, yan yung, before na ito, di ba? Before na lumabas yung mga different articles, yan na yung unang mababasa mo. We, the blah, 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 blah. Okay, so that is the preamble. Okay, alam naman natin, the Bill of Rights. Oh, question ka din. Anong article yung Bill of Rights? Okay, kasi nung nagre-review din ako ng major ko sa isang review center, lumabas to. Anong article? Okay? Sinaulo mo na siya. Galing ni Ma'am Mayan. Anong article? Article. Ang Bill of Rights. Alright? Yes, sa TikTok? Yes, very good. Yes. So, Article 3. Okay, sa Bill of Rights. Okay, so baka, hopefully, walang mga ganon, no? Coach siya, but may Article 2. Anong Article 2? Anong Article 2? Mamayan. Yes. Pero hopefully, walang lalabas na magano. No? Anong article ang ganito? Oh my God. Nakakawindang. 'Di ba? But, well, wag na nating i-risk. Dati is memorize ko na din yung, yung articles na yan. Alright? Oh, yes. Alright. So, of course, yung amendment, alam naman natin kung ano yung mga changes doon. Okay? Yung letter D, the amendments, yun yung mga changes. Yung articles, yun yung bumubuo ng, alright? Yun yung mga bumubuo ng ating constitution. Okay, number, yan. Ayan pala. Ayan, oh. Yan pala yan. Yan. So, basahin nyo na lang po pag pinost ko yung PDF, ha. Okay. Alright. Oh, yung PDF po is hindi po for public, ha, yung mga naka-enroll po para naman po may kahit papaano is may din naman po yung binayaran nila. Okay, number 9. What would result if people start to believe that their leader rules by divine right and his words are laws? A, absolute monarchy, B, aristocracy, C, constitutional monarchy, and D, oligarchy. Alright? Tingnan natin dito sa Yes, all right. Yes, very good. Yes.
So, pag divine, di ba? Pag divine rights and His words are law. So, kaya nga absolute siya yung nasusunod kasi alam niya lahat kasi representative siya ni God. Okay? Yun yung sinasabi nila. So, yun yung basis. Lumalabas din to. Ano yung basis nung ng absolute monarchy is representative sila ng gods. Okay? So, etong aristocracy tsaka oligarchy, minsan ang tinatanong talaga doon ay oligarchy, okay? Pero pag dahil walang oligarchy, pwede niyong piliin yung aristocracy and vice versa kasi halos magkaparehas din naman. Meron pala silang similarity. Kasi ang aristocracy is small at saka small group. Small group ang aristocracy at saka oligarchy. All right? But let's see the difference, okay? So, tandaan natin, ang oligarchy ruled by a small few. Ang aristocracy ruled by a small few din. Pero, ang aristocracy kasi, pwede ka lang sabihin na aristocrat ka kung noble born ka. Okay, di ba yung dati, yung aristocrat yan, parang ganun, kasi noble born ka. Ang oligarchy naman is, mayaman ka lang, but doesn't mean na noble born ka. Ganyan. But sometimes kasi, parang alam mo naman alam nyo naman sa board exam, bahala na, basta you choose the best answer, parang ganon. 'Di ba? So, kung basta i-memorize nyo lang, small group of people, both oligarchy at saka aristocracy. At saka alam naman natin, usually lang naman, pag noble born ka, mayaman ka, 'di ba? Ayan. Alright, ito naman. Nakita ko to, na-research ko to. Ngayon ko lang din nalaman to nung nagre-research ako. Ang oligarchy pala is almost, okay? They are using interchangeably itong oligarchy tsaka plutocracy. Okay? So, pag walang oligarchy doon, walang aristocracy, kung may plutocracy, yarn na yarn. Okay? Alright, yeah. So, pero may konti lang na difference, a little bit of difference. Okay? So, pag plutocracy, okay, syempre, ruled by the wealthy, which is usually, ang wealthy, konti lang naman sila. Parang dito sa Pilipinas, yung mayaman, konti lang naman yung mga yan, di ba? Pero yung power nila, it comes from economic power, okay? Or money, from pera, di ba? Ang oligarchy kasi, yung power nila, hindi kailangan from money, okay? It could be na pwedeng military positions, 'di ba? For example, mga puro general sila, 'di ba? Family ties or family connection at saka wealth. Ganon. Okay? I hope na na-explain ko ng mabuti. All right. Okay, and number 10. All right. So, dito sa nanonood po dito sa, how do you call that? Sa TikTok, i-end ko na po to ha, para naman sa mga nagbayad for this, okay? But dahil connected tong number 10 at saka 11, i-end ko na lang sa 11 para at least maano nyo, hindi pa natin sobrang maputol naman, okay? So i-end ko na lang sa 11, alright? Okay. Mag-ano na po kayo, mag-enroll na po kayo kahit November taker kayo kasi nag-start naman na kami, 'di ba? It's just 249. Okay? Alright. So, number 10, in a scientific experiment, which variable is deliberately changed or manipulated by the researcher? A, dependent variable, B, controlled variable, C, independent variable, and D, confounding variable. Okay? So, manipulated. Yun lang yan. Ano yung minamanipulate? Okay? Alam ko naman na minamanipulate kayo ng mga jowa nyo. Okay? Pero variable tayo. Alright? Manipulated. Alright? So, this is very easy. Yes. So, independent variable. Okay? Lumabas din to nung SPLE namin, June 2025. Tapos lumabas ulit tong ngayong September 2025. So, kailangan talaga nating malaman, okay? We should know the concept. We understand the concept. Alright? So, alam natin, independent variable, yun na yung minimeasure. Yun yung gusto mong i-observe, okay? Yung control, di ba? Yung kinokontrol ka, mamayan, yung kinokontrol ka daw, okay? Ito yung kinikip constant mo. You have to keep it constant, okay? Dapat kasi andun na nga yung independent na minamanipulate mo. So, itong control naman is ito yung kinikip constant mo. Itong confounding variable, ito yung mga
hindi siya kasali dapat, 'di ba? Pero it can take place, okay? Kasi hindi naman natin makontrol yung environment, 'di ba? So yan yung confounding principles. Alright. Sakit mamayan. Yan yung confounding variable. Okay? So I hope nakuha nyo po, okay? Alright, so hindi ko muna i-end tong live sa TikTok ha. Tapusin natin yung hanggang 11 kasi connected siya. So let's try to practice, okay? If the amount of fertilizer applied to tomato plants is increased, then the plant height will increase because fertilizer provides essential nutrients that promote growth, okay? So ano po yung mga variables dyan, okay? Ano po yung dalawang variables dyan? Kahit hindi nyo sabihin kung ano yung independent at saka dependent, sabihin nyo lang po muna, ano yung dalawang variables dyan. Okay? Himay-himayin po natin to kahit matapos tayo bukas or next year. Okay? Kahit hindi nyo po ilagay kung ano yung independent, pero ano lang yung variables muna. Okay, yes, fertilizer, that is a variable. Ano pa yung isa? Kasi lumabas yung ganito din dati, ano yung saan doon yung independent, lumabas din yun sa SPLE 2025 namin. Yes, amount of fertilizer and yes, starry-eyed. Yes, hindi lang yung tomato plant. Hindi lang yung yes, the height. Yes. Yes, fertilizer and the height. Okay, now dahil sinabi natin yung minamanipulate mo, okay? Saan dyan yung independent? Okay? Asan dyan yung independent? Yung minamanipulate nyo, saan po doon? Saan po doon? Ano po yung minamanipulate nyo? Yes, okay, very good. Yes, so, ang minamanipulate doon is amount of fertilizer applied. Okay? And, yung gusto nyong i-observe, okay, ang gusto nating i-observe ay plant height, okay, which is the dependent variable. Okay? Alright. Okay, now, linagay ko lang din dito to. Okay, hindi ko naman siya i-discuss na pero para mabasa nyo lang when I post the PDF. Okay? So, ito yung mga controlled variables para ma-imagine lang natin. Okay? So, ito yung dapat i-control mo kasi pag hindi mo ito kinontrol, ang ano naman ng control is, pag hindi mo siya kinontrol, hindi mo malalaman kasi ang gusto mo malaman is yung amount of fertilizer, di ba? Tapos, yun lang dapat ang minamanipulate mo. So, dapat lahat ay controlled. Type of plant, amount of water, dapat pare-parehas yung mga yan. Okay? Kasi kung iba-iba, iba-iba yung linalagay mong amount of water, ganyan-ganyan. So, hindi mo na alam kung ano talaga yung, yung nag-cause ng result, okay? Akala mo fertilizer, hindi mo pala tinubigan yung isa. Yung isa, sinobrahan mo ng tubig. O, di ba? Medyo wow, diba? At saka ito naman yung confounding variables, okay? So ito naman yung mga confounding variables, ang sinasabi as I have said is hindi siya dapat kasali, 'di ba? Pero kung gusto niyang third party ba? So hindi siya dapat kasali, pero it could happen, okay? Kasi hindi mo din naman talaga makontrol lahat ng bagay, 'di po ba? So for example, ito yung presence of pest or diseases, 'di ba? Di natin alam baka yung isang isang tomato plant biglang ewan ko anong nangyari, yun ang dinumog ng pest, 'di ba? Oh, pwede ding mangyari na meron palang differences yung mga seeds, 'di ba? We don't know, okay? At saka of course yung human error, okay? Mga ganon, mga human error na lang. Alright? Okay, and okay. So ito yung aking ang aking mnemonics, MICE. Okay, so ginawa ko lang siyang sentence, pero actually hindi niyo kailangang i-sentence. So manipulate the independent variable, which is the cause. Okay, kasi usually ito din yung tinatanong, ano yung cause? Okay, ano yung cause? That's independent. So manipulate independent variable cost. Okay, tapos yung dependent variable is called the effect, which is yun yung gusto mong i-observe. Okay? Okay po ba? Hindi ba tayo nahilo ba ako? All right. So I hope it's correct. Okay. So ito number 11. After this po sa TikTok ko na po ha,